pinagpala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Do you believe that, na ikaw ay Macarius? Oh, hindi ka lang basta blessed, ikaw ay super blessed. Eh, mga kapatid? Kaya pagkababati ka, sinabi, I am blessed that you're here today. Sagutin mo, I am super blessed that you are here today too. Amen, mga kapatid? Kasi tayo po ay tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So let's begin. We're still under the series, the message of Christmas. And our topic for today is entitled, The True Gift this Christmas. Sige nga, basahin natin. The true gift this Christmas. No? So, ano nga po ba ang totoong regalo na pwede nating matanggap ngayong Pasko at 2025? So, ilang araw na lang po bago magpasko? 4 days. 21 po ngayon eh. Tama mga kapatid? Amen. At kung ikaw po ay bibigyan ng chance, next po, isang tanong. Ano ang gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Hello? Anong gusto mong matanggap na regalo? Huhulaan ko. Huhulaan ko ha? Pinggan? Baso? Hindi. Honestly, huhulaan ko kung ano gusto nyo. Pera. Tama mga kapatid? O kaya material na bagay. Cellphone, damit, motor, diba? Kotse, kung maaari. Tama mga kapatid? Kasi lahat naman tayo naghahangad ng mga magaganda at material na bagay sa mundong ito. Amen? Pero hindi yan ang dahilan kung ba't may Pasko. Tama po ba mga kapatid? O sagutin natin ang pangalawang tanong, bakit may Pasko? Bakit nga po ba? Sapagat ang Pasko po, sabi nga nila, ay para daw sa mga bata. Totoo ba yun mga bata? Mga bata, nangangaroling ba kayo? Sabi nung kanta, sa list ni Santa daw, dapat wala kayo sa naughty list. Dapat kayo sa good list. Good boy and good girl list. Dapat po, you deserve the gift na binibigay sa inyo ng magulang nyo, ng mga kapamilya nyo, at ng ninong at ninang nyo. So, be good, mga bata. Sabihin mo nga sa batang katabi mo ngayon, be good. Yan. Kasi ang Pasko ay para sa mga bata. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Also, ang Pasko rin ay para sa mga isip bata. Tama ba? Ako, isip bata ako. Pag inabutan ako ng regalo, tuwan-tuwa din ako eh, di ba? Tama ba mga kapatid? Kasi lahat tayo umaasa na sana all makatanggap ng regalo ngayong Pasko. Tama po ba mga kapatid? Sa mga empleyado, ang inaasahan natin, 13-month bonus. No? Sana all. Tama ba? Para marami po tayong pambili ng ating mga pangangailangan. Kaya po sa grocery ngayon, yung iba po ay nagpa-panic buying. Tama mga kapatid? Yung mga wala namang pambili, nagpa-panic lang. Walang buying. Tama ba? So, ang mahalaga po niyan talaga, malaman natin ang sagot sa tanong na, bakit may Pasko? Ano nga po ba ang dahilan? Alam na natin to eh. John 3, verse 16, sa Tagalog, samahan niyo po ako. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya, sabi nga natin, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, sino yun? Si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tuloy natin sa 17. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi ano daw? Upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. No? So tatanungin ko kayo, how can you give up someone you most truly love? No? Paano mo ibibigay ang isang bagay o isang tao na pinakamamahal mo at ipapaubaya mo sa iba? Kaya ba mga kapatid? Kaya po ba? Kagaya ng inyong anak o kaya mahal sa buhay, kaya nyo ba siyang ipamigay sa iba? Mahirap. Tama po ba mga kapatid? Kaya ang talatang binasa natin, ang unang dahilan kung bakit po mayroong Pasko ay dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Tama mga kapatid? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tama ba? Ang ikalawa naman ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sinabi ko nga sa inyo, paano mo ipagkakatiwala ang isang tao na mahal mo sa iba? Paano po ba? Sabihin sa katabi, mahirap. Tama ba mga kapatid?
pero ginawa ng Diyos. Kaya kung kayang ibigay ng Diyos ang pinakamahirap at pinakamahalaga sa Kanya, kayang-kaya niya ring abutin ang lahat ng ating pangailangan ngayong Paskong ito. Can you amen? Kayang-kaya ng Diyos na bigyan ng pagkain ng pera ang inyong pamilya. Can you amen? Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Masaya po ba kayo pag kayo magkakapera ngayong Pasko? Ewan ko lang kung hindi ka magiging masaya. Pero ito pang mas magiging masaya para sa atin. Dumating si Kristo hindi para parusahan ang mga tao, na sabihin, makasalanan ka, masama kang tao. Hindi po. Ano ang sabi? Sila'y narito upang iligtas ang mga tao dahil sa Kanya. Amen po mga kapatid? So masaya po ba kayo na kayo'y iniligtas ng ating Panginoon? Amen. Kapag naintindihan natin ito, the best gift you can ever receive this Christmas is Jesus. Sabi nga natin, Jesus. Yan, pag naintindihan mo yan, kapatid, magbabago ang pananaw mo sa iyong buhay at sa pagse-celebrate mo ng Pasko. It will change your life forever. Can you hear amen? Amen. So, sabi dyan, next, the greatest gift you can give this Christmas is what? The gift of salvation. Do you agree with that, mga kapatid? Amen po ba? Kaya, dapat pala, ang focus po natin, hindi po mga material na bagay. Tama mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Hindi po pera, no? Hindi regalo, hindi mga parties, hindi pagkain, hindi staycation, hindi po eh. Kundi ano daw? Ang focus natin, magligtas, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Why? Look at that. The greatest gift you can receive this Christmas or you can give this Christmas is the gift of salvation. Yun ang dahilan kung bakit may Pasko. Hindi dahil merong party, may Christmas party o may regalo. Kaya huwag ka namang malulungkot kung wala kang matanggap ngayong Pasko. Pero matuwa ka kapag nakapagdala ka ng isang kaluluwa sa Panginoon sapagkat yan ang dahilan kung bakit may unang Pasko. Si Jesus ang dahilan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, yung mga binanggit ko kanina, pera, bahay, material na bagay, pagkain, nasisira yan. Sabi sa katabi, nasisira yan. Nawawala yan, nananakaw yan. Di ba nga pinaghirapan mo, nawala na. Tama ba mga kapatid? Kaya totoo, ang greatest gift, ang true gift na pwede nating matanggap ay kaligtasan sapagat ito'y panghabang buhay. Do you agree with that mga kapatid? Amen. Sige, pumalakpak nga pong lahat ng uma-agree sa akin. So, tanungin natin ulit, bakit Jesus ang pangalan na ibinigay sa tagapagligtas? Pwede namang Isagani, di ba? O kaya Raven, o kaya Ramsel, di ba? Pwede naman eh. O kaya Nick, di ba? Bakit Jesus ang ipinangalan? Alamin natin. John 3 verse 17, nandyan na po, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi ano daw? Upang maligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Amen po? So sabi sa text po ng Matthew 1 verse 21 to 23, she will have a son and you will name him what? Jesus. Because ano daw pong dahilan? He will save his people from their sin. Sabi nga po natin, save. Yan. Ang Greek word ng salitang save ay, alam na natin, sodso. Sabi nga natin, sodso. What does it mean? To save, to rescue from danger or destruction. Look at that. To heal, make well, restore to health. It is a full package. Kaya kapag iniligtas ka ng Diyos, kapatid, ito ang good news, kasama dyan ang kaligtasan at kagalingan mo. Can you hear amen? Full restoration. Malungkot ka, pinapasaya ka ng Diyos. Bakit? Kasi nire-restore niya ang iyong kalusugan. Because health is wealth. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya hindi pwedeng ligtas ka tapos maghihirap ka. Hindi po totoo yan. Kaya nga po mahirap pabagsakin ng isang anak ng Diyos. Kasi kahit mawalan niya ng material na bagay, kahit mawalan niya ng pera, masaya pa rin siya. Kasi ang magpapasaya sa kanya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Shout amen! Oh. Pero kung nawawalan ka ng material na bagay, nalulungkot ka, baka wala kang Jesus. Amen na kapatid?
Because Jesus is the best gift you can receive this Christmas. Why? Look at this. Jesus means what? Savior. Our deliverer. No? Ang pangalang Jesus ay tagapagligtas. Bakit ka ba nagtatrabaho lagi? Para hindi ka mamatay sa gutom. Para hindi ka magkasakit. Para hindi ka na maging malungkot. Brothers and sisters, eto na ang binigay ni Kristo. Kaligtasan. Salvation. Can you hear amen? Deliverance. Kaya anuman ang bagay na mayroon ka ay mawawala, pero ang kaligtasan na binigay ni Kristo ay panghabang buhay. Do you agree with me, mga kapatid? Look at verse 22. Now, all this happened in order to make come true what the Lord has said through the prophet. Si Isaiah po yan, yung Isaiah 9:6. A virgin will become pregnant and have a what? A son. And he will be called Emmanuel. What is that? Alam na natin yan. God is with us. Amen, mga kapatid? So sa madaling sabi, may Pasko dahil ipinanganak ang isang batang lalaki, hindi po babae, ha? At ang pangalan ay Jesus. At ang Jesus na yan ay magliligtas, hindi paparusahan ang mga tao, kundi bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. He is Emmanuel, kasama natin ang Diyos kahit sa ngayon. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Kaya po, ang unang Pasko ay sumapit para sa lahat ng tao upang maligtas tayo sa tiyak na kamatayan. Sinabi ko na nga po yun ng mga nakarang lesson natin. Ang pinakamahirap na tao ay hindi yung taong walang pera. Ang pinakamahirap na tao ay yung walang Kristo sa kanyang buhay. Tama, mga kapatid? Kasi ngayon nga, wala ka nang pera. Mahirap sa mundong ito. Tapos wala ka pang Kristo. Mamamatay ka sa impyerno. Mas mahirap na buhay yon. So puro hirap, hirap, hirap. Tama, mga kapatid? Pero kahit mahirap ka, pero may Kristo ka sa puso, brothers and sisters, magandang buhay ang naghihintay sa atin doon sa piling ng Diyos sa langit. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Gusto ng Diyos na gumaling ka. Gusto ng Diyos na mawala ang iyong karamdaman. Gusto ng Diyos na umangat ka sa kahirapan. Amen, mga kapatid? Pero paano mo ito magagawa? Pag si Kristo ay tinanggap mo sa iyong buhay. Amen po ba, mga kapatid? 2 Corinthians 8:9, Tagalog, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo. Look at that. Na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha, naging mahirap. Dahil kanino? Dahil sa inyo, sa atin, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, ay magsiyaman kayo. Amen, mga kapatid? Biruin mo po yun, mga kapatid. Ang batang si Kristo ay ipinanganak at nagpakahirap, nagpakarukha, kagaya ng isang mahirap dito sa mundong ito. Bakit? Para maranasan niya kung gaano nahihirapan si Pastor Gani. Para maranasan niya si brother and sister kung paano walang makain. Tama, mga kapatid? Kung walang matirahan, wala pong matuluyan. Anong ginawa niya? Nagpakarukha siya. Bakit? Look at that. Sa kanyang karukhaan, kayo ay nagsiyaman. Palapakan naman natin ating Diyos na buhay. Mayaman po bang Diyos natin? Napakayaman ni Kristo. Pero iniwan niya ang langit. Ayaw niya ang langit na wala ka. Kaya bumaba siya para pagbalik niya sa langit, kasama ka at magiging masaya ang langit. Kasi punong-puno ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Ang baby Jesus na napakayaman ay pinanganak sa isang sabsaban. Do you remember our lesson last time? Diba? The humility of the manger. No? Dito po, inilagay ang isang bata sa isang bakanteng kahon na pinagpapakainan ng mga hayop. Amen po ba, mga kapatid? Na nagpapakita na ang batang ito ay pinanganak sa isang mahirap na kalagayan. Tama, mga kapatid? Amen po ba? And what happened? Luke chapter 2 verse 8-1, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flock at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were
terrified. Verse 10, but the angel said to them, ano sabi ng anghel? Do not be afraid. No? Nung dumating na ang tagapagligtas, sabi ng anghel, do not be afraid. Huwag kayang matakot. I bring you good news of great joy that will be for all the people. And what is that good news? Ang ipanganak. Now, verse 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Amen mga kapatid? So ipinanganak na ang tagapagligtas para sa ating lahat. Kaya nga po kung tatanungin ng iba, talaga bang December ipinanganak si Jesus? Hindi po. Amen mga kapatid? Kasi lalo po, ako po ay nag-Saudi, year 2008. Sa Middle East po, pagdating ng December, napakalamig na panahon. At wala pong gustong magpapastol yan o lumabas pag ganun kalamig ang klima sa labas. Can you hear amen? Pero the fact na yung sabsaban ay naging libre, tapos yung kulungan ay walang mga hayop, isa lang ang ibig sabihin, kahit gabi, nagpastol ang mga pastol kasi pwede. Tama mga kapatid? Pero hindi malamig ang labas. Tama ba mga kapatid? Amen. So ibig sabihin po noon, ang pastulan ng hayop ay naging libre at hindi po malamig ang panahon na iyon. So sabi nga po ng mga researcher, ito nga po ay iniayon lang sa isang paganong pagtitipon ng ating mga nakagawian na relihiyon. At isinabay na lang doon. Kaya maraming mga tao tuloy ang nakapokus lang sa parang pista, pagkain, regalo, mga pag-aayos at dekorasyon, na kapag wala yan, hindi na masaya. Hindi po totoo yan. Ang dahilan kung bakit may Pasko ay para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ganyan, amen? Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Ipinanganak si Kristo, nagsakripisyo siya, ipinanganak sa pinakamababang kalagayan para sa kanyang karukhaan, ikaw ay maging mayaman. Are you super blessed? Are you Macarius? Amen. Doon pa lang eh. Pag tinanong ka, mayaman ka ba? Pag tinignan mo yung sarili, parang hindi naman. Pag tinanong mo ang kaisipan mo, parang utak mahirap pa rin. Pero brothers and sisters, in your born-again spirit, dahil anak ka ng napakayaman na Diyos, mayaman ka na rin. Ganyan, amen? At pag ikaw ay sige, palakpakan natin ng Diyos. At kapag ang born-again spirit na yan ay patuloy na lumago at naglingkod sa Panginoon, nababago ang ating kaisipan. Amen mga kapatid? Sino po sa inyo ang sa loob ng 10 taon ay nabago ng kaisipan? Wala nang poor mentality. Kahit walang pera, maglilingkod ako sa Diyos. Kahit walang pera, susunod ako sa Diyos. Kahit walang pera, alam ko na ang Diyos hindi ako pababayaan. So bakit ako malulungkot? Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya salamat. Kasi pag nabago ang iyong kaisipan, the soul part, makikita sa iyong panlabas. Kaya sabi ng iba, itong Kristiyano na to, parang may ganun. Bakit? Sabi niya wala siyang pera pero tawa ng tawa. Praise the Lord and praise the Lord. Amen mga kapatid? Kasi po meron siyang pananampalataya sa Diyos. Amen mga kapatid? Nawala sa iba. At ang pananampalataya na yon ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng umaasa sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Si Kristo'y pinanganak na mahirap, kaya't hindi totoo na ang Pasko ay para lang sa mayaman. Tama mga kapatid? Sabi ng ganda ng bahay, ang ganda ng table set, ang ganda ng dekorasyon. Yan ang Pasko. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. Ang Pasko ay para sa may hirap. Tama mga kapatid? Kasi si Kristo ay pinanganak na mahirap. Amen mga kapatid? Kaya dapat maintindihan natin, ang Pasko ay para sa lahat ng naniniwala kay Kristo. Shout amen. Why? Look at this. Jesus died so that we might live. Amen na kapatid? Si Kristo'y namatay para tayo ay mabuhay. Hindi lang siya nahirapan ng sobra. Tiniyak ng Diyos na maliligtas ka or we will have our eternal security. Now, ang tanong ay, ligtas ka na ba? Taas nga kami ng mga ligtas na. Amen? Yung iba, saan kayo pupunta? Dalawa lang po ang pupuntahan natin, langit, impyerno. Tatanungin ko ulit kayo, ligtas ka na ba? Sino ang siguradong ligtas na? Pumalakpak sa ating Panginoon. Bakit ka naligtas? Dahil kay Kristo.
Hindi dahil sa iyong sarili. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi kung sa sarili mo lang, tiguradong magdududa ka sa iyong kaligtasan. Pag hindi mo naintindihan ang tunay na kaligtasan kay Kristo, delikado ka. Kaya pag tinanong kita, ligtas ka na ba? Dapat ang sagot mo lagi, yes. Hindi dahil confident ka na mabait ka. Confident ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na naniniwala ako dahil kay Kristo, ligtas ako. Can you hear amen? Samantalang sa mundong ito, marami pong mga nag-aalok ng security. Ano yan? Life insurance, health insurance, educational insurance, na kapag emergency, no? Secure na pwede mong gamitin ito. Tama mga kapatid? Itong nakakapagtaka. Si Kristo ay bumaba para masiguradong ikaw ay ligtas, pero marami ang ayaw ng insurance na binibigay ni Lord. Are you still with me mga kapatid? Walang nag-a-avail ng eternal salvation. Tama ba mga kapatid? Dalhin mo sa church, halika, punta tayo sa church. Wag na, mag-mall na lang tayo. Tama mga kapatid? Ayaw nila kay Kristo at ayaw nila ng eternal security. No? Bakit mo kailangan ng eternal security? Bakit? Next po. Because there is no second chance after death. It's final. Sabi mo nga, it's final. Tama ba mga kapatid? Pag namatay na tayo, wala nang ikalawang pagkakataon para sa iyo. Kaya ngayong buhay ka pa, ito na ang pagkakataon mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Do you believe that mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung sasabihin ng iba, hindi, tsaka na ako mag-church pagka lulugo-lugo na ako, kapag hindi ko na kaya, kapag hindi na ako makadilat. Hindi po kapatid. Maglingkod ka sa Panginoon at tumanggap ka kay Kristo habang malakas ka pa. Sabi sa baba dyan, Hebrews 9:27, as it is appointed for men to die once, look at the next line, but after this, ang kasunod, judgment. No? So salvation is while you are still alive. No? Because God is the God of the living, not of the dead. Amen po mga kapatid? Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay. Hindi siya Diyos ng mga patay. Kaya yung mga patay na yan na walang Kristo, patay na talaga sila. Are you here with me mga kapatid? So you must secure your life habang buhay ka pa. Paano natin isi-secure ang ating buhay? Tanggapin si Kristo. Sabi nga natin, accept Jesus as your Lord and Savior. That is the best and the wisest investment na pwede mong gawin sa iyong buhay. Do you believe that mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Yes. Samantalang invest ka ng invest sa iba't ibang mga bagay, mag-invest ka sa iyong kaluluwa sapagkat dito nakasalalay ang lahat ng iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kung wala kang Kristo sa puso, impyerno ka. Pero kung may Kristo ka, ang investment mo ay aabot hanggang sa langit. Insured ka. In your spirit, soul, and body ay pupunta sa langit at patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Yes, I completely understand na ito po ay boring. Sabi na, ano bang pinagsasabi ng pastor na ito? Nonsense. No? Pero kung impyerno na ang pinag-uusapan, boring pa ba mga kapatid? Hello? Alam po ba natin ang magiging buhay sa impyerno? Kaibigan, ang buhay sa impyerno ay hindi magandang kalagayan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Let me test you. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa impyerno? Diba? Alam nyo bang may impyerno? Gusto nyo bang pumunta sa impyerno? Nakakakita na kayo ng impyerno, maliban sa bahay ninyo. Ha? Kasi sabi naman, iho, saan ka ba nakatira? Doon po sa impyerno. Bakit mo sinabing impyerno? Kasi sabi ng tatay ko, baka layas na nga sa impyernong bahay na to. Tatanungin ko ulit kayo, sino sa inyo ang gustong mapunta sa impyerno? Wala. 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 Tama mga kapatid? Kaya seryoso ang ating pinag-uusapan ngayon. Kaligtasan mula kay Kristo. At ngayong araw na ito, bibigyan ka ng Diyos ng best insurance. Ito ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Kaya mapalad ka kung nakapunta ka ngayon sa church at nakikinig ka ngayon sa online worship service.
Because we have what we call next, the assurance of salvation. Katiyakan sa iyong kaligtasan. We call that eternal security. Bakit? Pag hindi sigurado ang kaligtasang tinanggap mo, delikado ka. Sabihin sa katabi, delikado ka. Pag hindi sigurado ang iyong kaligtasan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya kanina tinanong ko kayo ligtas na ba kayo? Ligtas na po ba kayo? Tiyak ba na kayo ligtas? No? At bakit kaligtas? Sapagkat ang kasiguraduhan o katiyakan ng kaligtasan ay nakasalalay sa nangako nito. Amen mga kapatid? Hindi sa pinangakuan. Sabi sa katabi, hindi sa pinangakuan. Tama ba mga kapatid? Sino po bang nangako? Ang Diyos. Tama ba mga kapatid? Kaya kung ang Diyos ang nangako, siya rin ang tutupad ng pangakong ito. Look at this. Hebrews 9:12, one of my favorite. Once for all time, He took blood into the most holy place, but not the blood of goats and calves. Look at that. He, sino yun? Jesus took His own blood. Kapit kayo sa upo ninyo. And with it, He secured our salvation. Kailan? Hanggang bukas lang ba? Hanggang next year lang ba? No! Forever. Amen mga kapatid? Look at that. Word for word. Dahil sa sakripisyo ni Kristo, na kanyang dugo, ang kanyang buhay, He secured our salvation forever. Amen mga kapatid? Amen po ba? So sa mga naniniwala o nagtatanong, nawawala ba ang kaligtasan? Nawawala po bang kaligtasan? Ha? Ang sagot natin doon? Hindi po. Sabihin sa katabi, hindi po. And I believe that. Sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. Sinabi ko kanina, para paniwalaan mong ikaw ay pupunta sa langit at maliligtas, dapat paniwalaan mo yung nangako, hindi yung pinangakuan. Tama mga kapatid? Dapat naniniwala ka sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Dahil para maniwala kang nawawalang kaligtasan, ilang kasalanan ang pwede mong gawin at gaano kabigat para mawala ang iyong kaligtasan. Ilan nga po ba? Hanggang 10? O, nakasampu ka na. Hindi ka naligtas. Hello? Are you still with me? At para hindi ka maligtas, dapat pagdudahan mo ang kakayanan ng Diyos na magligtas. Halimbawa, tinanggap mo si Kristo mamaya, tapos biglang pag-uwi mo ng bahay, talaga bang kaya ko iligtas ng Diyos? Nagduda ka na doon. Tama mga kapatid? Pero hanggang makauwi ka at hanggang ikaw ay nabubuhay, sinabi mo, Kristo, dahil ako'y naniniwala sa iyo, ako'y ligtas na. Ang Diyos na makapangyarihan ay hindi mahinang Diyos. Kayang-kaya kanyang dalhin sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? So, hindi nawawala ang ating kaligtasan. Sapagkat ang nangako ay ang Diyos at si Kristo. Pag totoong tinanggap mo, sigurado ang iyong kaligtasan. Amen, kapatid? Let me give you an illustration. Last day lang po, kami po ay nagprito ng itlog. Ang itlog po na ito ay galing sa ref. Tapos nung inilabas namin sa ref, sabi ni Sister Melis, pagbasag niya, bugok. Sabi, bakit nabugok? Nasa ref naman. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? Pero sabi ko sa kanya, baka naman, bago pa ilagay sa ref, bugok na. At nung inilabas mo, ay bugok na. Amen mga kapatid? Kaya kung sabi ng iba, nawawala bang kaligtasan? Baka naman hindi na walang kaligtasan, sapagkat sa umpisa pa lang, wala talaga siyang kaligtasan. Do you get that mga kapatid? Pero pag totoong tinanggap mo si Kristo, ano man ang mangyari sa iyo, kayang-kaya kanyang iligtas at dalhin sa langit, sapagkat iyon ang iyong pinanampalatayan sa umpisa pa lamang. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you get that mga kapatid? Hindi bugok na pananampalataya. Are you still with me, kapatid? John 11:25-26. Look at this. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Combo yun, ha? Siya daw ang nagbibigay ng buhay. Halimbawa, patay, bibigay buhay. At ano pa? Muling pagkabuhay. Yung mga namatay na, no? Na may Kristo, bibigyan ulit ng chance, muling bubuhayin. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kay Kristo, kahit mamatay. Look at that. Ay muling
mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanong niya yan, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Do you believe this? Naniniwala ka bang kayang gawin ng Panginoon yon? Amen po mga kapatid? No? Biruin mo, kahit namamatay tayo, kaya nga sabi, walang Kristiyanong namamatay. Pag ang Kristiyano'y namatay, natutulog lang. Sapagat siya'y muling bubuhayin ng ating Panginoon. Can you amen? Amen. Kaya sabi ni Pastor Gani, next, marami ang mawawala sa taong ayaw maniwala. Naniniwala ka bang kaya kang bigyan ni Jesus ng buhay na walang hanggan? Pumalakpak nga pong lahat ng naniniwala. At kung may namatay man sa atin ngayon, naniniwala ba kayong kaya silang buhayin muli ng ating Diyos na buhay? Amen. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Pero kung ayaw mong maniwala, ikaw mismo ang maraming nawawala. Can you hear amen? Lalo sa ating, kung hindi ka naniniwala sa ating Diyos. Next, bakit? Hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay ligtas. Ulitin ko po, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay ligtas. Amen mga kapatid? Even pastors. Yes, I can tell you that. Even members. Bakit? Sapagat ang katiyakan lamang po ng kaligtasan ay kung ikaw ay tunay na may relasyon kay Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Sino makakapagsabi na mayroon kang tunay na relasyon kay Kristo? Ikaw lang din. Tama ba mga kapatid? Hindi mo pwedeng sabihin ang taong ito'y ligtas, ang taong ito'y hindi. Hindi po. Ang pwedeng makapagsabi lang yan ay ang Diyos, kundi at ikaw lamang. Are you still with me mga kapatid? Let me prove that. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay ligtas. Gawa 8 verse 20 to 23 or Acts 8:20, sinagot siya ni Pedro. Mapapahamak ka. Ang kausap niya po si Simon Magus, isa pong magician or sorcerer, mangkukulam. Ikaw at ang iyong salapi, sapagat inaakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos, wala kang bahagi ni karapatan sa mga bagay na ito, sapagat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon, na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. 23, dahil nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. No? Yes, si Simon Magus ay isang mananampalataya. Oo, nagsisimba po siya. Pero kaya pala siya nagsisimba ay para bilhin lang yung kapangyarihan na nakikita niya sa mga apostol. Sapagat sila Pedro ay nagpapagaling ng may sakit. Tama ba mga kapatid? At ang sabi niya, bibilin ko rin ang kapangyarihan na yan. Kaya sabi ni Pedro, mapapahamak ka. Amen mga kapatid? Si Simon Magus ay nagpabautismo rin. Oo, nagpalubog siya sa tubig. Amen mga kapatid? Para, wow, Christian na Christian. Pero dahil mali, sabi diyan, marumi ang puso mo, masama ang hangarin mo, inggit na inggit ka, at bilanggo ka ng kasalanan, iyan ang kapahamak ng bawat isa. Can you hear amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Sapagat sa totoo, sa umpisa pa lang, wala talaga siyang Kristo sa puso. Are you here with me mga kapatid? Hindi nawala ang kaligtasan. Umpisa pa lang, wala talagang kaligtasan. Are you here with me? Kaya anong sabi ulit kanina? Hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay ligtas. Tatanungin kita, ligtas ka na ba? Laman ka ba ng simbahan? Nagpabautismo ka ba? Ano ang relasyon mo sa Panginoon? Kilala mo ba ang Diyos? Kilala ka ba ng Diyos? Ano ang relasyon ninyo sa isa't isa? Amen na kapatid? Kasi kung kilala mo lang siya, parang si Mayor, di ba? Kilala niyo ang Mayor dito? Kilala niya kayo? Wala kayong relasyon. Are you here with me kapatid? Dapat tiyakin mo habang pumapasok ka sa simbahan na ito, naglilingkod ka sa Panginoon, itinaas mo ang iyong kamay, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at uuwi sa langit, magpantay man ang iyong mga paa. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you here with me mga kapatid? Naintindihan niyo po ba ako? Next po, ang totoong tumanggap lamang. Ang totoong ligtas. Do you believe that? Sino ang mga ligtas? Yung totoong tumanggap. Basahin natin, John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ikaw lang at ang Diyos ang makakapagsabi,
ang nakakaalam kung ikaw nga ba ay totoong tumanggap kay Kristo. Ever wonder, first service, second service ng simbang gabi, hanggang sa ikatlong gabi, nagpapatanggap pa rin tayo? Amen mga kapatid? At mamaya magpapatanggap ulit si pastor. Itong pastor na ito, paulit-ulit. Bakit? Kasi baka hindi ka pa siguradong tumanggap at baka ang araw na ito ay araw ng iyong kaligtasan. Pag totoo na tinanggap mo si Kristo, kaligtasan mo ay sigurado. Langit ang iyong pupuntahan. Shout amen. Pumalakpak nga ang lahat na pupunta sa langit. Sabi sa katabi, siguraduhin mo. Natatanggapin mo si Kristo. Hindi yung church ka lang ng church. Tapos pag napagalitan, ayoko na sa church na yan. Are you here with me? Walang makakapaghiwalay sa'yo kay Kristo. Lalo na sa nagmamahal sa Diyos. Can you hear amen? Amen. Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Next, si Jesus lamang ang daan tungo sa kaligtasan, wala ng iba. Wala ng iba. Amen mga kapatid? John 14:6, look at this. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, buhay na walang hanggan. Sino man ay di makakaparoon sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ni Kristo. So kanino ka dadaan? Hindi sa mga santo, hindi kay pastor, hindi kay brother, sister, pag-pray mo nga ako, malakas ka kay Lord. No! Dumaan ka kanino? Kay Kristo. Amen na kapatid? Sapagkat siya lang ang daan patungo sa Ama. Can you hear amen? John 3:36, Tagalog, minabuti kong Tagalog para nababasa natin. Ang sumampalataya sa anak, sino yun? Si Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng ng buhay na walang hanggan. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. No? Pag wala kang Jesus, galit sa iyo ang Lord, ang Diyos palagi. High blood ang tawag doon. Nakakita na kayo ng tao na galit kayo, makita mo pa lang yung aura niya, sumasama na yung pakiramdam mo. Tama mga kapatid? Ang tawag doon, high blood. Pero nung ibinigay na si Jesus, sabi rito, ang sumampalataya sa anak kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Kaya kung si Jesus ay tinanggap mo na at nagagalit pa rin sa iyo ang Ama, nako, ang tawag doon talaga ay high blood. Amen mga kapatid? Kasi hindi nawawala ang galit. Buti na lang mga kapatid, dumating si Kristo, pinawi niya ang galit ng Diyos, kaya ang bawat isa sa atin may posibilidad na umuwi sa langit. Shout amen. Dahil kay Kristo, siya ang daan sa kaligtasan, wala ng iba. Amen mga kapatid? So, naniniwala tayo na next, hindi nawawala ang ating kanino? Kay? Yan, wag kang hihinturon. Hindi nawawala kaligtasan ko. Hindi nawawala ang kaligtasan ko. Huwag kang huminturon. Ituloy mo. Dahil kay Jesus. Amen na kapatid? Kung sa iba ka magtitiwala, baka mawala pa. Pero pag kay Jesus, hindi mawawala. Amen po ba mga kapatid? Hindi tayo naligtas dahil mga mababait tayo o magagandang ating mga ginagawa. Diba? Sabi sa Efeso 2:8, kayo na lang magbasa. Kaya't hindi rin mawawala ang ating kaligtasan sa ating mga ginagawa, mabuti man o masama. Dahil bago ka pa man gumawa ng mabuti, iniligtas ka muna ng Diyos nung makasalanan ka pa. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Romans 5:8, look at this. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng mamatay si Kristo para sa atin. Kailan? Nung tayo'y makasalanan pa. Look at that. Sino naman ang tao na nasa katinuan na mamamatay para sa masasamang tao? Wala. Amen mga kapatid? Pero ito, look at this. Namatay na siya. Kailan? Kahit nung makasalanan ka pa. Kahit nung hindi ka pa nag-church. Kahit nung hindi ka pa nakikinig kay pastor ng mga Bible study. Kahit nung hindi ka pa nagbibigay sa basket. Amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. At, look at that, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen na kapatid? Take note no po nung makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. How much more the first day mo na nakatungtong sa church na ito at naniwala ka kay Jesus, brothers and sisters, mahal na mahal ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Lalo kung naglilingkod ka na, yung mga naglilingkod,
Mahal na mahal ng Diyos yan. Amen po mga kapatid? Amen. Kung sakali man na naramdaman ng tao na nawala ang kanyang kaligtasan, ito ay dahil nawawala ang blessing. Sabi nga natin, blessing. Hindi kaligtasan na nawawala sa iyo. Alam niyo po yung kwento ng the parable of the prodigal son? Amen mga kapatid? Di ba? Siya po ay nagpakasasa, no? Makasalan ng buhay. Tinuring niya ang kanyang tatay na patay na kasi kinuha niyang mana niya kahit buhay pa yung tatay niya. Tama mga kapatid? Lumayo siya sa kanyang tatay. Tatanungin ko kayo, nung bumalik yung alibughang anak, anak pa rin ba siya? Sinabi ba ng tatay, umalis ka rito, hindi na kita anak. Hindi po, di ba? Anong ginawa ng ama? Tumakbo at niyakap niya yung kanyang marumi, amoy baboy. Kasi galing siya sa pakainan ng baboy. At balak niyang kumain na ng kaning baboy sa gutom. Amen mga kapatid? Hindi nawawalang yung pagiging anak. Hindi nawawalang yung kaligtasan. Ang nawawala lang sa'yo, pag matigas ang ulo mo, blessing. Sabi mo nga, blessing. Bakit? Pag nagpasya ka na lumayo sa Panginoon, lahat ng karapatan mo ay nawawala din. Amen mga kapatid? Pero kung ikaw ay masunurin sa Diyos, ang lahat ng nararapat para sa atin, kagalingan, pagpapala, material na blessing, magandang buhay, ay ibibigay sa ng Diyos sapagkat tapat ang nangako ang Diyos na buhay sa iyong buhay. Shout amen. Palapangan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Kaya sabihin sa katabi, huwag ka nang lalayo sa Diyos. Mag-church ka lagi Amen na kapatid? Amen. Hebrews 9:12 again. Everybody, once for all time, He took blood into the most holy place, but not the blood of goats and calves. He, Jesus, took His own blood, His life, and with it, everybody, He secured our salvation forever. Amen na kapatid? Ano yung sinigurado ng Diyos? Ano yung secure sa atin? Salvation, kailan? Forever. Sabi nga natin, forever. Alam niyo po ba ang Greek word ng salitang forever? Look at this. The Greek word of the word forever is aionios. Sabi nga natin, aionios. Anong ibig sabihin? Perpetual, also used of past time or past and future as well. Pag sinabing aionios, perpetual, paulit-ulit, 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 paulit-ulit. At ginagamit ito hindi lang ngayon, kundi sa past, present, and even the future. You get that mga kapatid? What else? Eternal and everlasting. Without beginning and end, that which always has been and always will be. Sa Tagalog, hindi nagbabago. Amen mga kapatid? Walang umpisa, walang katapusan. So, ikaw ay tiyak na ligtas forever. Bakit? Because of the word aionios or forever. Bakit? Kung iniligtas ka ng Diyos ngayon at kung ano man ang mangyari sa iyo, ililigtas ka ulit ng Diyos paulit-ulit, paulit-ulit, hindi matatapos because we have eternal, perpetual, endless salvation because of our Lord Jesus Christ. Salamat sa dugo ni Kristo. Shout amen! Palapakan natin Diyos na buhay. So you are saved now and you are forever saved. Are you happy with that? Amen na kapatid? Look at that. He secured our salvation forever, aionios. So, kung wala kang kayang gawin para mawala ang iyong kaligtasan kay Kristo, if you are eternally saved and you are forever saved, hindi ito dahil sa iyong sarili. Amen mga kapatid? Ikaw ay forever saved dahil kay Kristo na nagligtas sa atin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? At sinigurado ng Diyos na hindi maaabuso ang kanyang kabaitan at grasya. Bakit? Sabi ng iba, dahil mabait ang Diyos, gagawa ko ng gagawa ng masama. Mali. Hindi grasya ang tinanggap mo. Anong tinanggap mo? Disgrasya. Tama ba mga kapatid? Bakit? Look at this. James 4:6 says, but He gives us more grace. That is why the scripture says, look at this, God opposes the proud, arrogant people, but He gives what? Grace to the humble. Amen na kapatid? Sino yung mga nilalabanan ng Diyos? Yung mga mayayabang. At ang mga nagmamayabang ay ipapahiya ng Diyos. Lalo na pag inaabuso mo ang kabaitan ng Diyos na buhay. Anong matatanggap ng mga anak ng Diyos kapag umaabuso? Hello?
Sabi nga natin, disiplina. Amen mga kapatid? Pag may anak ka ba na pasaway, sabi mo, lumayas ka rito, hindi na kita anak. Ganun ba sinasabi mo? Hindi po eh. Diba? Dinidisiplina natin para sila po ay magkaroon ng tamang asal at pamumuhay. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. So, stay humble and be humble para hindi natin abusuhin ang biyaya ng Diyos. Amen po mga kapatid? Oh, what is grace? Look at this. Grace means God's riches at Christ's expense. No? Pinayaman ka ng Diyos, binigay niyang magagandang bagay sa iyo, hindi dahil mabait ka, kundi dahil kay Kristo na nagbigay ng lahat ng ito. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So today, let me share with you what is eternal security. No? Kung ikaw ay naniniwalang ligtas na, ano nga po bang ibig sabihin ng tunay na kaligtasan or eternal security? Ano pong sagot natin dyan? Next po. It is the belief that a person once truly saved is eternally saved. Kasi yung iba, kulang eh. Sabi nila, once saved, always saved. Kulang yon. Ang tama ay ito. Once truly saved is what? Eternally saved. Kaya sabi ko kanina, di ba? Bago ipasok yung itlog, bugok na siguro yon. Kaya nawalang kaligtasan yan. Dati masipag sa church, ngayon nawala na siya. Kasi sa umpisa pa lang, wala na. Tama mga kapatid? Pero kung totoong ligtas, ikaw ay ligtas magpakailanpaman. Can you hear amen? Bakit? Sabagat merong tatlong uri ng kaligtasan. Let me share you once again. Number one is saved by works. Pangalawa ay saved by grace plus works. At ang pangatlo ay saved by grace alone. Ano yung pinaniniwala natin dyan? Yung pangatlo. Sabi mo sa katabi yung pangatlo. Amen mga kapatid? Sabagat yung una at pangalawa, magtatrabaho ka dyan, maghihirap ka dyan, at malamang, sabi ng Diyos, sundin mo ang 10 utos. Nasusunod mo bang 10 utos? Kanina nga lang, sinaway mo ang iyong magulang, bagsak kagad. Pero buti na lang, may ikatlong bahagi. Grace alone. Ano yon? The free gift of salvation. Dahil kanino? Kay Kristo. Purong regalo ng Diyos sa tao. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through ano daw? Faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So look at this. Ang kaligtasan pala, hindi yan material na bagay. Tama mga kapatid? Ito po ay spiritual. Sabi mo nga spiritual. It is by faith, pananampalataya sa Diyos. Kaya kung nananampalataya ka na ang Diyos ay iniligtas ka sa biyaya, ikaw nga ay tunay na may kaligtasan. Why I'm saying this? Because most are trapped by next, performance syndrome. No? Ano yung ibig sabihin ng performance syndrome? Magsisimba ka, magpe-pray ka, gagawa ka ng mabuti, magpapakabait ka para maligtas. Sabihin sa katabi, nakakapagod yon. Now, don't get me wrong. Magaganda yung mga bagay na yon. Pero hindi yon ang ugat ng kaligtasan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Ito ay bunga. Sabi mo nga bunga. Ng iyong kaligtasan. Sapagat dapat ang ugat ng kaligtasan ay iniligtas ka sa biyaya ni Kristo. Amen mga kapatid? Or else look at that. Sabi mo, ayoko muna mag-church. Bakit? Kasi nagkasala ako. So you're looking at your own performance. Amen mga kapatid? Pero alam mo na ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala, lumuhod ka, umiyak ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, gamitin mo ako ulit, gaya ng dati. Look at the grace of God. Kaya kanyang itayo sa iyong kinalalagyan. Amen mga kapatid? Kasi hindi ikaw ang gumawa ng kaligtasan, ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, si Kristo na nag-alay ng kanyang dugo para ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan by faith, not by works. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Kung may sigurado man ako sa buhay ko na naituro ko sa inyo, ito po yung totoo na pinakamahalagang turo. Ano po yon? Ang kaligtasan kay Kristo. Sabi nga natin, kaligtasan kay Kristo. Amen mga kapatid? Hindi ko tinuturo na gumawa kayo ng kabutihan para maligtas. Hindi po yun ang turo ni Pastor Gani. Ang turo ko po ay kaligtasan kay Kristo. Kaya kapag patay na ako, at naalala nyo ang turo ni Pastor Gani na eternal security kay Jesus Christ,
ang kaligtasan kay Kristo lamang matatagpuan, maalala nyo, buti na lang, yun ang itinuro ng aming pastor. Sapagkat yan ang malinaw na turo ng Biblia. Amen? Amen po mga kapatid? Or else, lagi magtatanong, bakit Lord, kahit Christian na ako, nagkakamali pa rin ako. Brothers and sisters, hindi ikaw ang nagligtas sa iyong sarili. Ang nagligtas sa iyo ay walang iba, kundi ang mabuti at mabait na Diyos, mayaman ang kanyang biyaya, si Kristo. Shout Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? So let me just share with you very quickly what are the 5 biblical support for eternal security. Kayo po ba'y ligtas na? Dahil kanino? Kay Kristo. Sigurado ba kayo? Siguraduhin pa natin. Let me give you 5 biblical support for eternal security. Upo ng maayos. Number 1, everybody, direct statement of the Bible. Sinabi mismo ng Biblia. Naniniwala ba kayo sa Biblia? Naniniwala po ba kayo? Pag nabasa nyo sa Biblia, paniniwalaan nyo ba? Basahin natin. Romans 8:38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, anghel, ang pamunuan o ang kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kaliliman, alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. May makakapaghiwalay ba? Wala. John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Pag may buhay na walang hanggan ka, mamamatay ka ba? Sa mga naglalaro ng games, pag meron kang God mode, mamamatay ka ba? Hindi. Tama? Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kaya't hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking kamay. Kaya sabi mo, naglilingkod dito yun, ang galing yung sumayaw. Ba't nawala sa church? Kasi naman baka wala nga talagang Kristo. Sapagkat lahat ng may Kristo, hindi maaagaw sa kamay ng Diyos. Kahit na nakipagtagapwar ka na sa demonyo, ang lalabas pa rin na ending, ikaw ay nandito sa church kasi ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Shout Amen! Palapakan natin ng Diyos. Hindi ka maaagaw ninuman sa ating Ama. Amen mga kapatid? Sabi ng Biblia. Pangalawang prueba, next, the nature of believers' life. Ang kalikasan sa mga buhay ng mananampalataya. Ano bang meron ng mga believers kagaya natin? 1 John 5:12 to 13. Everybody, ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos. Sino yun? Si Jesus. At may buhay na walang hanggan. Paulit-ulit, ang meron ng mga anak ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, paano ka mamamatay? Simple lang. Next, ang mga anak ng Diyos ay taga-langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Sapagat tayo ay taga-langit. Philippians 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik. Sino? Ang Panginoong Yesu Kristo. Amen mga kapatid? Kaya tayong mga Christian, pag may namatay tayong kapamilya na Christian din, hindi tayo nalulungkot. Bakit? Magkikita rin tayo sa langit. Pero siguraduhin mo, langit rin ang punta mo. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Number 3, malapit na po. The sealing of the Holy Spirit. Tatak, sabi mo nga tatak ng banal na Espiritu. Bakit mo tinatatakan ang isang bagay? Bakit? Para malaman mo. Yan, nilagyan mo, I, Viv. Naalala ko yung nanay ko, dito po. Palapakan nga po natin si Mother.
Lahat ng kobertos namin sa Pangasinan may MBB. Upuan, plato, MBB. T-shirt, MBB. Alam niyo yung ibig sabihin ng MBB? Mina B. Versosa. Ha? Bakit tinatatakan ang isang bagay? Para malaman mong pag-aari mo ito. Amen na kapatid? Tinatakan ka ng banal na spirito. Kaya alam ng Diyos kung sino yung mga anak niya rito. May tatak ng banal na espiritu. Can you hear amen? Ephesians 1:13, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkalob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. 14, sabay-sabay. Ang Espiritu, ang katibayan na nakamit na natin ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin ang kanyang kaluwalhatian. Look at that. Sige, palapangan natin ng Diyos. Yung tatak daw na yon ng Espiritu ay nakamtan na natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Nasaan ang buhay na walang hanggan? Nasa katawan ba natin? Wala. Nasa kaluluwa ba? Hindi rin. Nasaan? In your born again spirit. Hanggang sa lubos ang ating kaligtasan. Kaya sabi ng iba, hindi pa tayo ligtas. Kailangan gumawa tayo ng mabuti. No, brothers and sisters. Pag nabuligtas na ang iyong spirito, ito'y babalik na sa langit. Ano man na mangyari sa iyo, uuwi ka sa langit. Amen mga kapatid? Kasama ang iyong kaluluwa. Are you still with me? Sapagkat may tatak ka ng banal na espiritu. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born again sa kanyang espiritu. And number 4, next, last 2, the mediation of the Son. Pamamagitan o pumapagitna ang ating Panginoong Jesus. Romans 5:9, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo ni Jesus, tayo ngayon ay pinawalang sala. At tiyak na, maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sino ang mga pupunta sa langit? Yung mga walang sala. Pinawalang sala ka kay Kristo. Thank you, Jesus. Sabi nga natin, thank you, Jesus. At may Pasko. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. And lastly, number 5, everybody, the unchanging character of the Father. Ang hindi nagbabagong katangian ng isang ama. Amen mga kapatid? Ano ba ang katangian ng isang ama? Kahit nagkakamali ang kanyang anak, pagmamahal pa rin ang nananaig sa kanya. Amen mga kapatid? Kahit na yung pinakakilala mong tatay na namamalo, nanggugulpe, kasi dinidisiplina ka lang siguro. Pero sa kanyang puso, masakit yun. Bakit? Kasi ang gusto niya ay mapabuti ka. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? The unchanging character of the Father. Last 2 verse, 1 Peter 1:3-5. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, everybody, makakamit natin ang isang kayamanang di nasisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na inihayag sa katapusan ng panahon. Amen po mga kapatid? So may garantiya ang Ama, ang anak na si Jesus at ang tatak ng banal na espiritu ang magsasabi na ang kaligtasan natin ay hindi nawawala. Pumalakpak nga po ang lahat ng tunay na ligtas at hindi nawawala ang kanyang kaligtasan. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Gusto niyo po ba na kayo'y maligtas at ang inyong pamilya? Sino sa inyo ang may mga kapamilya na hindi pa nag-church? Gusto niyo ba silang mapunta sa langit? Anong sabi at pangako ng Diyos? Acts 16:31. Everybody, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ikaw ang first step. And look at the next step. You and your family. Maniwala ka lang. Believe. Sabihin sa katabi, believe. Darating ang araw. Amen mga kapatid.
sila din ay sasama kasi nakita nila ang buhay na binago at niligtas ng ating Panginoon. Shout Amen. Kaya ngayong Pasko, magiging masayang Pasko mo. Bakit? Ligtas na kayong lahat, uuwi kayo sa langit, at higit sa lahat, busog pa ang ating mga bulsa at tiyan. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Again, next, the greatest gift you can give this Christmas is what? The gift of salvation. Ito hindi nasisira. Hindi nawawala. Amen mga kapatid? Isipin nyo lang mga kapatid. No? Bago po kayo magbigay ng inyong pinaghirapang pera, sino sa inyo mga nagtatrabaho? Tapos nga kamay, yung may mga ipon na lang. Tapos may mga inaanak. Tapos nga may mga inaanak, mahirap bang kumita ng pera? Pero pag nilapitan kayo ng inaanak nyo, mami, ninang, abot agad para, sige, layas na. Etong maganda, mga kapatid, look at that. Bago mo pakawalan yung pinaghirapan na pera, pwede mo ba siyang ipag-pray? Ha? Totally, inaanak mo naman siya, di ba? Tama ba mga kapatid? Alika, inaanak. May sasabihin ako sa'yo. Kahit sabihin mong corny, ganito yan. Hindi ka magiging masaya sa pera na to. Pero pag tinanggap mo si Kristo, magkakapera ka na, may buhay na walang hanggan ka ba? Gusto mo ba yon? Then you pray. Amen mga kapatid? Because the greatest gift you can give this Christmas is the gift of salvation. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sige nga po, tayo tayong lahat. Tanong, sino ang may birthday sa araw ng Pasko? Sino po bang may birthday? O may mga kilala ko na birthday din nila, December 25 eka, pero hindi sila yon. Sino may birthday? Sabi nga natin, Happy Birthday, Jesus. Happy birthday. Pag may birthday, sinong binibigyan ng regalo? Yung may kaarawan. Tama ba mga kapatid? Tingnan nyo yan. Maling-mali yung isip natin. Pag Pasko, dapat ako magbibigay ng regalo kay Jesus. Pero ngayon, ang ibang isip, dahil Pasko, sino kaya magbibigay sa akin ng regalo? Mali. Sabi sa katabi, mali. Tayo ang magbigay ng regalo kay Kristo. At anong pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay kay Lord? Everybody? To save one soul for Jesus. Magligtas ka ng isa lang, ha? Hindi ka labisan to, ha? Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. Amen mga kapatid? At pag ginawa mo yan, masayang-masaya ang Panginoong Kristo. Amen? Last verse, everybody. Last verse, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gusto mo bang matanggap ang regalo kay Kristo? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sige po, sa mga nagdanais, tayo pong lahat ay yumukot, pumikit, at sumabay po kayo sa maiksing panalangin na ito. Kapatid, kung nais mo na magkaroon ka talaga ng buhay na walang hanggan kay Kristo, pagod ka na sa kakatrabaho, magulo ang iyong isip palagi, wala kang security. Ito na ang security na binibigay ng Diyos. Eternal security, eternal life, salvation from Jesus. Kung nais mo ng buhay na walang hanggan at buhay na tagalangit, sumabay ka sa maiksing panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y naniniwalang ikaw ay namatay para sa aking kasalanan at ikaw ay muling nabuhay para tubusin ako. Inaalay ko ang aking sarili. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking buhay sa mundong ito. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mayamang pag-ibig mo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, amen. Palapakan natin si Lord. Congratulations! Woo! Buti, nakaabot. Bago matapos ang December 2025, nagkaroon ka ng tiyak na kaligtasan. Amen mga kapatid? May natutunan po ba tayo? Let's have a quick recap sa natutunan natin kanina. What are the 5 biblical support for eternal security? Number 1, everybody, direct statement of the Bible. Number 2,
the nature of believer's life. Number 3, the sealing of the Holy Spirit. Number 4, the mediation of the Son, si Jesus. And number 5, the unchanging character of the Father. And what is our challenge for today? Everybody, tanggapin si Kristo para kaligtas ay sigurado. Isa pa nga po't malakas, tanggapin si Kristo para kaligtas ay sigurado. Jesus is the greatest gift from God. Amen mga kapatid? So, i-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay, lalo na for this season of giving and sharing. Merry Christmas po, at palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Stay super blessed, stay Macarius. Are you blessed? Super blessed. So, kung tayo po na-bless, i-bless din po natin ang Panginoon at ang kanyang gawain. True grace giving. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!